Oo, eto na, yung impeachment ni Bongbong. Oo, sige na, anuhin na natin, pakinggan na natin. Pasok. Hain na sa Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mambabatas na nag-endorso ng reklamo, na i-refer na rin yan agad sa tanggapan ng House Speaker. Nakatutok si Darlene Kai. Opisyal nang tinanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Private complainant ang grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan na inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Sinapit na namin at nandyan na si SecGen Garafil at nireceive na ng kanyang opisina personal na inabot namin ang Mga ulol! Utangin na ninyo. Alam naman namin, puros ano lang yan. Puros katarantaduan lang yung pinagpa-file nyo na yan. Utangin na, nakapikit na si Sara Ilago. Pucha, parang ililibing na Ang kakapal ng mga make-up. Pucha, yung mga alagad niya ni Risa Ontiveros complaint sa kanya. So wala nang duda rito, no? Filed and received. Wala nang duda. Magic word. Wala nang duda. So hindi nyo na kami pagdududahan Pag nag-file kami ng impeachment kay Inday Sara sa February, hindi nyo na sasabihin bakit kayo kay Inday nag-file kayo kay BBM. Hindi, nag-file na kami ayun lang. Mag-file lang. Pero malakas ba itong i-file ninyo? Kompleto ba yan? Hindi. Basura yan. Basura, kasi nga yung i-file nila Chavit Singson, pucha, dinecline Tapos yung sa inyo tinanggap. Alam nyo kung bakit tinanggap? Putangin na mga sila pare-pare sila mga aso By the Office of the Secretary General at ang malinaw na nakasaad sa rules ay the Secretary General shall immediately refer to the Speaker. No? So yan ang inaasahan natin ngayon. Natanggap niya na. Hindi tinanggap ng Office of the Secretary General noong nakaraang linggo ang nasabing reklamo dahil wala raw authorized na tumanggap nito dahil nasa ibang bansa noon si House Secretary General Cheloy Garafil. Sabi ni Tino, matapos tanggapin ang kanilang reklamo, agad naman daw itong inirefer ng Office of the Secretary General sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Base kasi sa Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng Kamara, kailangang immediate o agad-agad ang pag-refer sa Speaker ng isang impeachment complaint. Pagkatapos nito ay kailangang isama ng Speaker ang verified impeachment complaint sa order of business sa loob ng 10 session days at saka ire-refer sa Committee on Justice sa loob ng 3 session 10 session days kasi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 times a week lang sila. Di katulad ng LTO na pati Sabado, Linggo kasama. days. Dahil nagbalik na ang sesyon ng Kamara, tumatakbo na rin ang pagbibilang ng mga araw para mangyari ang mga yan. We insist that the second impeachment complaint must be included in the order of business at hindi magamit na may first impeachment complaint na para ma-activate na yung 1-year bar and hindi ma-consider yung second impeachment complaint. Ikadidismaya raw ng grupo kung hindi maisama ang inihain nilang impeachment complaint dahil meron daw dong mga argumentong wala sa naunang impeachment complaint na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. Natawa ako dito sa reporter Tayo na busog Ate, meron akong i-refer sa'yo. Baker Slim. Antindi nun. Oo, sigurado ako tanggal yung parang kinakain na ng pisngi niya yung ilong tsaka yung labi niya. Pag nag-Baker Slim ka, papayat ka visit mo si Doc Miguel Baker ng Baker Medical Aesthetics para hindi ka hinihingal. Kapag nagre-report ako dati, pag nagbablog ako, hinihingal ako ngayon, hindi na. Thank you so much, Doc Miguel. Obviously, magiging malinaw na maniobra yon kung mag-iitsapwera sila ng aming complaint o iba pang complaint na maari pang dumating. No? So, malinaw na paborito sa presidente pagka ganon. No? Lalo pa at sinasabi na yung naunang complaint ay somehow or other associated din daw sa Malacanang. No? So talagang magdududa ka at malinaw na paglapastangan ito sa constitutional process ng impeachment at pagpapanagot sa presidente. No? Kaya parang hirap na hirap banggitin. Hirap na hirap banggitin.
Tayo na talaga, sabi ko, iba lahat, wala na talaga to, mga taga Makabayan. Putya, talagang alam mo sa mga ano nila, sa mga kilos nila, alam mo talagang putya, palabas lang to. Dapat hindi mangyari yon. Nauna nang itinanggi ni De Jesus at ng Malacanang na sinadyang pagsasampa ng umano'y malabnaw na impeachment complaint. Bukod sa grupong bayan, nagtangka rin at nabigo ang ilang dating opisyal ng gobyerno na maghain ng impeachment laban sa Pangulo dahil wala nga si Secretary Ano to si Girapil, walang hiya yung mukha, oh. Tangina, parang si Napoles na mas maraming nakuhang komisyon, oh. Oh, Girapil, attorney, ang kapal ng mukha mo. General Garafil noong nakaraang linggo. Ina to mga to, ang papangit pa ng ugali, no? Walang hiya talaga tong mga tao ni Bongbong. Putyang ina, akala mo mga galing sa sa kadiliman. Alam mo, mga kampo ng kadiliman talaga tong mga to, eh. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Garafil. Nauna nang sinabi ng Malacanang na handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Ang presidential son naman na si House Majority Leader Sandro Marcos, hindi raw sasali sa anumang diskusyon o debate kaugnay sa impeachment complaints na kinakaharap Tama, utak yan, eh. Tangina, wala namang alam yan. Anong ban maikihal? Paano makikisama sa debate yan? Tanga yan. ng kanyang ama. Ito ay para raw pangalagaan ang integridad ng Kamara. Para sa GMA Integrated Oh, yan. Oh, di ba? Putsya, kayo ba naniniwala dyan? Ha? Naniniwala ba kayo dyan? Pag naniwala kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. O, ito pa, isa. Utang ina. Putsya, sabi ko nga sa inyo, yung mga alagad talaga nito ni, yung mga alagad talaga. Yung mga mukha nito, mga alagad talaga ni Tambaloslos at saka ni Bongbong, eh. Tatalakayin ng House Committee on Justice sa mga reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kailan ang deliberasyon ng komite? Jiggy, sa February 2 hanggang 4 nga target simula ng House Committee on Justice itong deliberasyon sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon nga yan mismo sa chairperson ng komite na si Batangas Representative Jervy Luistro. Iko-consolidate muna itong dalawang reklamo bago nga desisyonan ng komite kung sufficient in form and substance ang mga ito. Sabi ni Congresswoman Luistro, dito pa lang pwede nang mabasura ang impeachment complaint. Pakinggan natin itong pahayag ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. We are not supposed to proceed to the succeeding step kung hindi makakapasa dun sa standard ng sufficiency. Ang pangit, no? Tangin, ang dilaw ng ipin, ang lagkit. Pulang-pula pa yung lipstick, eh. Tangin, ba't ganito yung mga alam mo, minsan sa sobrang pangit ng ugali mo, talagang lumalabas siya sa mukha mo, eh, no? Ganyan yung kapitbahay namin salot, eh. Ganyan yung kapitbahay namin salot. Putang ina ko, sino yung pinakapangit na kapitbahay namin, yun yung pinaka-chasmosa. Tsaka pinakamasama ugali. Walang iya, no? Ito yung mga video na maamoy mo. The video that you can smell. In form and sufficiency in substance. Kailangan pa rin ang committee report, but we will not be able to reach the succeeding steps. At Marian, ano magiging proseso na daraanan nitong impeachment complaint? Jiggy, may 10 araw si Pangulong Marcos para sagutin nga yung reklamo laban sa kanya. Tutugunan naman niya ng mga complainant sa loob ng 3 araw. At kapag may sapat na grounds ang impeachment complaint, ay uusad na ang pagdinig ng komite. Dito mangyayari yung cross-examination, yung paglalabas ng mga testigo at ebidensya. At ipatatawag ang mga complainant, testigo at maging si Pangulong Marcos. Pero nasa Pangulo raw ang desisyon kung dadalo siya o hindi sa pagdinig. Dapat maisumite ng komite yung kanilang findings at recommendations sa loob po ng 60 session days. Yan yung pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara at 1/3 ng House plenary o nasa 106 na boto ng mga kongresista ang kailangan para Magpustahan tayo. Magpustahan tayo. Itataya ko yung butas kong brief. Mahal na yun. May value na yun. Tagal na nun, eh. Antique na yun. Walang mangyayari rito, pustahan. Ilagay nyo dyan sa comment section kung kayo ay naniniwala na may mangyayari dito sa mga walang kakwenta-kwenta mga impeachment na ito. Kung meron. Kung wala, ilagay nyo din dyan at bakit.
tuluyan ngang ma-impeach ng Kamara ang Pangulo. At mula rito ay iaakyat na ang Articles of Impeachment sa Senado na siyang tatayo bilang impeachment court. Jiggy. Yung mga complainant, ano ang pahayag ngayong mukhang nakaset na ito sa Justice Committee? Jiggy, kumpiyansa nga itong si Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na lulusot ang kanilang reklamo, sufficient in form and sa substance daw yung kanilang reklamo, sufficient in form and substance. At meron daw sapat na basehan or yung grounds nila na inilatag for impeachment. Narito yung pahayag ni dating Congressman Colmenares. The grounds are quite strong. Any of the three committed by any impeachable official like the President is a strong ground for impeachment, for betrayal of public trust. We will win the grounds on impeachment dito sa kasong ito. Yung Malacanang, anong reaksyon dito sa impeachment complaint na ito? Jiggy, bagamat nirerespeto nga raw ni Pangulong Bongbong Marcos itong inihanging impeachment laban sa kanya, nagbabala yung palasyo na may masama itong epekto sa bansa. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ginagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So hayaan po natin ang proseso na umandar na naaayon sa batas. Ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Ulul! Luka-luka! Alam mo ba, nung nanalo si Bongbong, putang ina nagkandiletse-letse ng Pilipinas. Nung nagsimulang magnakaw yan si Bongbong, di umano at yung pinsan niya at saka yung anak niya, nagsimula ng magkandaletse-letse yung Pilipinas. Pinagsasabi mo, hindi dahil sa impeachment kaya si Bongbong, kaya ang Pilipinas ay nalulugmok ngayon sa putikan. Dahil yan sa putang inang amo mo. Walang ibang dapat sisihin kundi yung amo mo. Ang ganda-ganda naman nung panahon ni Pangulong Duterte, nung naging siya, putang ina, bigla tayong naging basurahan Bigla tayong nakakadiri dahil na rin sa yung hayop ka. Walang hiya kayo, puros kayo, mga salot sa Pilipinas, dapat magsilais na kayo rito. Mga buwisit kayo. So sabihin mo pa na dahil sa impeachment na to, magsasuffer ang Pilipinas. Gago, simula noong 2022, nagsasuffer na kami. Dahil yan kay Bongbong Marcos. Sasasabi mong impeachment. Wala pang impeachment kay Bongbong, nagsasuffer na kami. Loka-lokan to. Yan muna ang latest. Balik sa Ang latest. Ang hiya kayo. Yun si Claire Castro kung ano pinagsasasabi na naman. Wala ka nang nagawang matino sa bayan. Epekto sa bansa ng impeachment complaint kay BBM, makaka-epekto daw ulul. Walang epekto yan. Ang nakaka-apekto rito, yung pagmumukha nyo. Mga salot at mga malas kayo. Mga walang hiya.